Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC at IFOPHIL pinaigting ang kasunduan ukol sa paggamit ng hindi otorisadong kanta sa campaign jingles. DOH nangangamba sa patuloy na paglobo ng kaso ng dengue. Daan-daang Pinoy handang pauwiin sakaling lumaki ang tensyon sa Taiwan laban sa China. Senator Sherwin Gatchalian nais paitingin ang pagpapatupad ng mga batas sa mga produktong gaya ng sigarilyo at vape. DTI nakatanggap ng mga reklamo sa umano'y mapanlinlang na pagbebenta ng Circus Music Festival. Kaso ng COVID-19 variant sa Australia, tumaas. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinangangambahan ng Department of Health o DOH ang posibleng dengue outbreak ngayong taon bunsod ng patuloy na paglobo ng kaso sa bansa. Naitala mula unang araw ng taon hanggang ika-15 ng Marso ang mahigit 76,000 kaso kung saan mas mataas ito ng 75% kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Huling nagkaroon ng dengue outbreak sa bansa noong 2019 at inaasahan na ng DOH ang posibleng malaking outbreak ngayong taon. Pinakamataas na may naitalang kaso sa Calabarzon, National Capital Region o NCR at Central Luzon. Patuloy naman na pinaiigting ng COMELEC at IFOPHIL ang kasunduan nito hinggil sa pagpigil sa mga kandidato na gamitin ng walang pahintulot ang mga kanta o liriko ng mga artist at composer para sa kanilang campaign jingles. Naritong ulat. Mariing nagpaalala ang Commission on Elections sa COMELEC sa mga politiko o kandidato sa eleksyon na gumagamit ng mga kanta at liriko para sa kanilang mga campaign jingle ng walang legal na pahintulot. Pinaalalahanan ni COMELEC Chair George Erwin Garcia ang mga ito na may karampatang parusa ang paglabag sa batas. Again, inuulit natin sa mga kandidato, mga partido politikal. Hindi po nyo basta-basta pwedeng gamitin ang mga akda o ang mga tugtog o awitin ng ating mga artists. Yan po yung pinoprotektahan ng batas. At yan po yung pagnanakaw. Kung yan po hindi kayo magpapaalam sa kanila, pwede pong babayaran, pwede naman pong libre. Kung talagang yan ay pagkakatiwala at pagkakaloob po sa inyo. Pero dapat, nagpapaalam po tayo. Ito ay kaugnay ng kamakailang kasunduang nilagdaan sa pagitan ng COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines upang pigilan ang hindi otorisadong paggamit ng mga kandidato ng mga kanta para sa jingle ng kanilang kampanya kung saan itinuturing na ito ngayong poll offense sa ilalim ng illegal election propaganda. Ang naturang kasunduan ay bunsod ng mga natanggap na reklamo ng COMELEC mula sa nakaraang halalan mula sa mga asosasyon ng mga kompositor at artista hinggil sa paggamit ng mga kandidato sa kanilang mga kanta dahil ito ay mga intelektual na ari-arian na protektado sa ilalim ng batas. Sa kasalukuyan, patuloy ang dalawang panig sa pagpapaigting ng kasunduang kanilang nilagdaan upang pigilan ang mga kandidato sa paglabag sa naturang poll offense. Sa kabilang banda, sinimulan na rin ng COMELEC ang pagbabahay-bahay upang ipamahagi ang Voters Information Sheet o VIS sa 68 milyong registered voters sa buong bansa. Ang VIS ay naglalaman ng mga impormasyon kung paano bumoto, saan maaaring makaboto, petsa ng pagboto at kung sino-sino ang national at local candidates na maaari nilang iboto sa kanilang kinabibilangang lungsod o bayan. Isa sa unang destinasyon ng komisyon sa nationwide distribution ng VIS ay sa Pasay City kung saan pagigiit ni Garcia na magagamit ng mga botante ang VIS bilang kanilang reference, partikular ang mga walang internet connectivity at nasa mga malalayong lugar o yung geographically isolated and disadvantaged areas. Bukod dito ay nakatakda namang maglabas ang COMELEC ng Precinct Finder sa kanilang website 2 linggo bago ang halalan
gagawin upang mapadali ang pagtukoy ng mga botante sa kanilang voting precinct. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap ang 4 na nawawalang gurong Pinoy na kinakatakutang natrap sa isang gumuhong kondominium matapos ang malakas na pagyanig sa Myanmar. Isa sa may pinakamalalang disaster sites ang Sky Villa, kung saan sinisikap na ring hanapin at kumpirmahin kahit sa ospital ang pagkakakilanlan ng mga na-rescue o na-recover na mga dayuhan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Yangon, Myanmar, nakaligtas sa gumuhong 12-story Sky Villa condominium ang 11 Pinoy na kinukuhanan rin ng panayam na maaaring makapagturo sa lokasyon ng mga nawawalang Pilipino. Sinabi ng Malacanang na nakahanda ang gobyerno na pauwiin ng humigit kumulang 250,000 na Pinoy sa Taiwan sakaling lumala ang ginagawang military exercises ng China sa palibot ng Taiwan. Sama-samang nilahukan ng mga Army, Navy, Air at Rocket personnel ng China ang paglibot sa Taiwan na ipinaglalabang teritoryo pa rin ng China at handa ring gumamit ng puwersa upang makontrol ang Taiwan. Buwelta naman ng Taiwan, naninindigan silang hindi sila pagmamay-ari at sakop ng China. Ayon sa Malacanang, hindi dapat mabahala ang mga Pinoy sa Taiwan dahil nakahanda umano sila sa anumang contingency sa kabila ng lumalaking tensyon ng dalawang bansa. Timbog naman ang nasa 12 Chinese national sa Alabang, Muntinlupa City dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, bunsod ng umiiral na gun ban ngayong campaign period. Ito ay matapos ang naging operasyon ng National Bureau of Investigation National Capital Region nitong Lunes ng gabi hanggang Martes ng umaga sa 3 residential house sa Ayala, Alabang Village, sa bisa na rin ng search warrant na inisyu ng Regional Trial Court ng lungsod. Sa paghahalughog ng mga operatiba, nasamsam ang 10 pistol na may mga bala na nakabalot sa magazine, 2 taser gun, 3 bulletproof vest, mga kutsilyo at mga posas. Iniharap na ang mga suspect para sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa. Sa ating ulat panahon, 2 weather systems ang aktibo ngayong araw sa ating bansa. Isa na rito ang northeasterly wind flow na nakakaapekto sa Northern Luzon, habang easterlies naman susunod sa News Force. Bucor nakipag-ugnayan sa CHR upang tugunan ang mga may kapansanang PDL sa CIW. Kaso ng bagong COVID-19 variant sa Australia, tumaas. Speaker Romualdez, kinilala ang mga irrigators bilang bayani ng agrikultura sa ginanap na NIAAI Congress. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Nais ni Senator Sherwin Gatchalian na mas mapaigting ang pagpapatupad ng batas, gayon din ang mapabilis ang pag-uusig hinggil sa paglaban sa mga ipinagbabawal na kalakalan ng mga produktong may excise tax gaya ng mga sigarilyo at vape. Ayon sa Senador, mas epektibo ang pagpapatupad ng batas kung mas magiging koordinado ang pagtugon ng pamahalaan sa naturang paksa alinsunod sa pagpapalakas ng seguridad sa ekonomiya ng bansa. Ito na rin aniya ay dahil sa hindi mapigilang pag-smuggle ng mga produktong nabanggit na bukod sa malaking epekto nito sa kita ng gobyerno na ilalagay rin sa panganib ang kalusugan ng publiko.
Sa NIAIA Congress sa Batangas, pinuri ni Speaker Martin Romualdez ang mga irrigators bilang mahalagang haligi na agrikultura sa bansa. Ipinahayag niya ang buong suporta ng Kongreso sa pagresolba sa mga isyong kinahaharap ng sektor tulad ng kakulangan sa farm inputs at subsidiya. Tiniyak din niyang magiging boses ng mga magsasaka sa Kongreso upang maisalin sa batas ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Sa iba pang ulat, nakatanggap ang Department of Trade and Industry o DTI ng 42 reklamo ukol sa umunoy mapanlinlang na pagbebenta ng Circus Music Festival. Partikular dito ang hindi pagbibigay ng pinangakong serbisyo at freebies na kanila kabilang sa nabiling tiket. Iniimbestigahan na ito ng DTI at kinokontak na ang event organizers upang pagpaliwanagin at tugunan ang mga hinaing ng bumili ng tiket sa naturang music festival. Isang baniyagang vlogger naman ang inaresto matapos mag-viral ang kanyang mga video ng pangaharas sa mga Pilipino sa BGC. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky sa Bonifacio Global City o BGC matapos siyang ideklarang undesirable alien. Ito'y bunsod ng viral video ni Vitaly kung saan nagpakita ng kanyang pangaharas sa mga Pilipino habang nagvi-video sa lansangan ng BGC. Ayon naman kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang hakbang ay bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. Dito ay diniin ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na inaasahan ang mga dayuhang bisita na igalang ang kultura at batas ng Pilipinas. Samantala, isang security guard ang naghain ng blotter laban sa dayuhan sa PNP Southern Police District dahil sa insidente ng harassment. Matapos nito, agad namang nakipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa BI upang isagawa ang pag-aresto. Kasunod naman na dinala ang dayuhan sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang kanyang deportation proceedings. Matapos ito, nagpahayag naman si Viado na ang batas sa bansa ay umiiral upang protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino laban sa mapang-abusong dayuhan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan ng CHR at Let Love Thrive Organization ang programang Kamustahan kasama ang mga kababaihang may kapansanan sa kulungan sa Correctional Institution for Women bilang pagkilala sa Women with Disabilities Day. Nagbigay ng oryentasyon ukol sa karapatan ng mga persons deprived of liberty o PDLs na may kapansanan at isinagawa rin ang mental health workshop upang matugunan ang kanilang emosyonal na pangangailangan. Ang aktibidad ay naglalayong itaguyod ang mas inklusibo at makataong sistema sa mga piitan habang kinikilala ang karapatan at dignidad ng mga kababaihang PDL na may kapansanan. Makalipas ang 5 taong pagdeklara ng COVID-19 pandemic sa buong mundo, kasalukuyan namang humaharap sa bagong variant ng SARS-CoV-2 virus ang bansang Australia. Naiulat ang lumolobong LP.8.1 sa New South Wales na una nang naitala noong Hulyo nakaraang taon sa naturang estado. Binabantayan na ng World Health Organization ang bagong variant kasunod ng pagtaas ng kaso nito sa buong mundo. Lumalabas naman na hindi gaano malala ang sintomas na naranasan sa LP.8.1. Sa kasalukuyan, nakapagtala ng 45,000 bagong kaso ng COVID-19 sa Australia at patuloy pa rin ang pagbibigay ng bakuna bilang proteksyon sa maaaring malubhang dulot ng virus. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, COMELEC at IFOFIL pinaigting ang kasunduan ukol sa paggamit ng hindi otorisadong kanta sa campaign jingles.
DOH nangangamba sa patuloy na paglobo ng kaso ng dengue. Daan-daang Pinoy handang pauwiin sakaling lumaki ang tensyon sa Taiwan laban sa China. Senator Sherwin Gatchalian nais paitingin ang pagpapatupad ng mga batas sa mga produktong gaya ng sigarilyo at vape. DTI nakatanggap ng mga reklamo sa umano'y mapanlinlang na pagbebenta ng Circus Music Festival. Kaso ng COVID-19 variant sa Australia, tumaas. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.